Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid kay Kristo. Blessed Monday po sa ating lahat. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay matatagpuan po sa aklat ng Levitico chapter 7 verses 1 hanggang 38. Levitico chapter 7 verses 1 hanggang 38. Samahan niyo po kong basahin ang ating batayang teksto. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog para sa kasalanan. Ito'y napakabanal. Ang handog para sa kasalanan ay doon papatayin sa dakong pinagpapatayan ng mga handog na susunugin at ang dugo nito'y ibubuhos sa paligid ng dambana. Ang lahat ng taba nito ay ibubukod at ihahandog. Taba ng buntot, tabang bumabalot sa lamang loob, ang dalawang bato, ang taba ng balakang at ang lamad na bumabalot sa atay. Lahat ng ito ay dadalhin sa dambana at susunugin ng saserdote bilang handog kay Yahweh para sa kasalanan. Ang matitira ay maaaring kanin ng mga anak na lalaki ng angkan ng saserdote. Lamang ito'y doon kakanin sa isang dakong banal sapagkat ang pagkain ito'y napakabanal. Iisa ang tuntunin sa handog para sa paglabag na di sinasadya at sa handog para sa kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang saserdoteng gumaganap ng paghahandog. Ang balat ng handog na susunugin ay mauuwi rin sa saserdoteng gumanap ng paghahandog. Gayon din ang mga handog na pagkaing niluto sa horno, sa ihawan o pinirito sa kawali. Ngunit ang natirang handog na harina maging ito'y mga halong langis. Ito'y may halong langis o wala man ay papartihan ng mga anak ni Aaron. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ang paghahandog ay upang magpasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang libadura, ito'y maaaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis o manipis na tinapay na pinahiran ng langis o maninipis na tinapay na yari rin sa harinang minasa sa langis. Ang mga ito ay sasama sa tinapay na may libadura at sa handog ng pagpapasalamat na pinagsasaluhan. Sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isa na ihahandog sa akin at kukunin ng saserdoteng nagbuhos ng dugo ng handog pangkapayapaan. Ang laman ng handog pangkapayapaan upang magpasalamat ay kakaning lahat sa araw ng paghahandog. Walang maaring paabutan ng bukas. Ngunit kung ang handog pangkapayapaan ay panata o kusang loob, makain iyon sa araw ng paghahandog at ang matitira ay maaaring kanin sa kinabukasan. Kung meron pa ring natira sa ikatlong araw, dapat nang sunugin iyon. Pag may kumain pa nito, ang handog na iyo'y hindi tatanggapin at mawawalan ng kabuluhan. Iyo'y magiging kasuklam-suklam at pananagutin ng sino mang kumain niyon. Ang handog na karneng nasayaran ng anumang bagay na marumi ay di dapat kainin, dapat itong sunugin. Ang sinumang malinis ayon sa batas ay maaaring kumain ng karneng ito. Ngunit ang kumain ng karneng handog, pangkapayapaan ng di nararapat ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos. Ang sinumang makahipo ng marumi, tao, hayop o anumang bagay na karumal-dumal at pagkatapos ay kumain ng handog para sa kapayapaan ay dapat ihiwalay sa kalipunan ng bayan ng Diyos. Wika pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel na huwag silang kakain ng taba ng baka, tupa o kambing. Ang taba ng hayop na kusang namatay o hayop na niluray ng kapwa hayop ay maaaring pakinabangan kung gusto, huwag lamang kakainin. Kaya ang sino mang kumain ng taba ng hayop na inihandog sa akin ay iiwalay sa kapulungan. Hindi lamang iyon, kung saan kayo naroon, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang hayop o ibon. Ang sinumang kumain nito ay
nahihiwalay sa kapulungang bayan ng Diyos. Patuloy na nag-utos si Yahweh kay Moises, sabihin mo rin ito sa bayang Israel, ang sino mang magkahandog para sa kapayapaan ay magbubukod ng bahagi nito para sa akin. Siya mismo ang maghahandog nito, dadalhin din niya ang taba at dibdib nito sa harap ng dambana upang ihain na tanging handog. Kukunin ng saserdote ang taba nito at susunugin sa dambana, ngunit ang dibdib ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang kanang hita naman ay ibibigay sa saserdoteng nagbuhos ng dugo sa dambana at nagsunog ng tabang handog para sa kapayapaan. Sapagkat iniuutos ko sa bayang Israel na ang dibdib at ang hita ng hayop na handog para sa kapayapaan ay pagkakaloob. Kaya Aaron at sa kanyang mga anak, ang utos na ito ay panghabang panahon. Ito nga ang bahagi ng handog kay Yahweh na nakalaan kay Aaron at sa kanyang mga anak mula nang sila'y italaga sa paglilingkod kay Yahweh bilang saserdote. Ng araw na iyon, inuutos ni Yahweh na ito'y ibigay sa kanila. Ang utos na ito ay dapat tuptin ng bayang Israel habang panahon. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga handog na susunugin: handog na pangkasalanan, handog na pagkain at handog ng pangkapayapaan. Inuutos ito ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai. Noong sila'y nasa ilang ng araw na ang mga Israelita ay utusan ni Yahweh na maghandog sa kanya. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Mga mahalagang bagay na makita natin sa ating teksto, mga kapatid, ang mga anyo ng ritual sa pagsamba sa Lumang Tipan o Old Testament ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang mga ito ay sinadulang panalangin na naghahayag ng pagsisisi ng mga tao at ng kanilang pagsamo para sa kapatawaran at muling pakikipagkasundo. Ang mga ito rin ang nagpapaabot ng pasasalamat at pagtatalaga ng mga Israelita sa Diyos. Sa panig naman ng Diyos, ang mga ito ay isinadulang mga pangakong banal, mga babala at mga aral na naghahayag ng damdamin ng Diyos sa kanyang bayan at kung ano ang inaasahan niya mula sa kanila. Ang mga taong di nararapat subalit lumalahok sa paghahandog ay mapapasailalim sa matinding parusa ng Diyos. Ang patakarang ito ay ginawa upang ituro kung gaano kasuklam-suklam ng kinin ng sino man na siya ay nasa ugnayang tipan sa Diyos, subalit tahasan at sinasadya pa rin kumakabit sa kasalanan. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo. Amen at Amen. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan na binibigay mo sa bawat isa. Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Linisin mo ang aming buong pagkatao. Linisin mo ang aming mga isipan, mga puso namin, dakilang Diyos, naway maging dalisay lagi. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Lord, patuloy naming nilapit sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo. Maghari ka lagi sa bawat isa. Inihiling namin, dakilang Diyos, na naway gumaling na po ang lahat, na mawala na ang COVID-19. Ikaw lamang po ang makakatulong sa amin. Kami ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at Amen. Mga kapatid kay Kristo, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, God bless you all and keep safe always. Lagi tayong mag-ingat, mga kapatid. Muli, mahal na mahal tayo ng Diyos.